Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan natin itong pinost ni Gossip Central. Question, even before we get started in this one. Ito na ba talaga yung tunay mong muka o AI generated na naman to? We don't know. Basta siya si Gossip Central. Anyway, so dito sa bagong video ni Gossip Central, meron siyang binigyan ng reaction. No? So, meron din author na of course, chinek natin kung sino yung author ng article na binasa niya rito. So, yung title nga rito ni Gossip Central, bakit hindi iboboto si Raffy Tulfo sa pagkapangulo sa 2028? Pero yung article na nabasa ko, ang nakatitle naman doon, Who Should Be Afraid of Raffy Tulfo? It was written by Attorney J. Jimenez. Okay. So, sinerch ko siya. Siyempre. Tingnan natin, sino ba itong si Attorney Josephus B. Jimenez? So, ayon dito, sa isang sabihin na lang natin profile from Central Books, no? Author din po pala siya ng libro. Lakihin natin para ma-appreciate niyo yung mga nakalagay dito. Sabi dito, Attorney JB Jimenez is an outstanding lawyer, a top labor law expert, mas sought after speaker, experienced HR and LR guru, profile writer, a prolific writer, and a successful academician who graduated magna cum laude and class valedictorian from his class in University of Visayas, where he studied as a full academic scholar, University Supreme Court Student Council President, while working as a court interpreter in the Cebu City Court from his freshman year until graduation. He is a teacher. He teach labor laws and legal ethics and other subjects in UST, FEU, CEU, San Sebastian College, and in his alma mater earlier, where he handled such subjects as wills and succession and other subjects. He has more than 40 years successful academic experience as law professor, bar reviewer, MCLE lecturer, and author of more than 10 law books and more than 100 HR books. Ayan. Okay, so bakit ba natin siya pinoprofile? Para maintindihan natin, where is he coming from? Okay, ano ba yung background niya? Alam niyo naman, minsan may mga tao ang galing-galing belittle, lalo na pag sila ay inaatake. So, we have to know kung meron bang K si Attorney Jimenez na i-call out si Raffy Tulfo sa kanyang article. So, obviously, meron naman. May laban naman si Attorney Jimenez. Okay? May titindigan siya. Kung sakali man siya ay kukwestiyonin na, sino ka ba? Well, ako lang naman di ba? Nasaan na si Gossip? Ayun. Punta tayo dito sa ni Gossip. Pakinggan natin. Itataya ko ang buhay ko na hindi niya iboboto si Tulfo bilang presidente. Para siyang hindi makontrol na ballistic missile na umaatake sa lahat anuman ang kaakibat ng partido. Napakadelikadong laro ni Senator Tulfo. Kinakalaban niya ang maraming makapangyarihang mayayaman at nainis, pinahiya at natroma niya ang ilang mga opisyal at tauhan sa karera. Sino ang takot kay Raffy Tulfo? Magandang tanong yan dahil sa halip na natatakot ang mga kritiko kay Raffy Tulfo dahil kinakasuhan niyang mga ito ay mas lalo pang dumadami ang kanyang mga kritiko. Nakita ko sa video ni Ma'am Ann Abrahano ito, pero English kasi yung article at pinasa din sa English sa kanyang video. Kaya naman i-translate. Who is afraid of? Dalawa pala yung niya. February 7. Pero yung nakuha ko kasi guys, pagdikitin natin. Ang nakuha ko is yung March 24. Okay, balik muna tayo dito kay Gossip Control. Translate natin sa Tagalog para mas lalong maintindihan natin. So, ang sabi ni Ma'am Ann Abrahano ay nailabas ito ng February 27, 2024, pero wag ka
dahil meron pa palang naunang artikulo noong March 24, 2023. So unahin natin ang ilang parte ng 2023 article. Si Rapi Tulfo ay hindi abogado, ngunit siya ay naglakas loob na talakayin ang mga legal na isyu kaysa sa mga abogado sa Senado tulad ng mga senador na sina Chis Escudero, Alan at Pia Cayetano, Francis Tolentino, Sani Angara at Coco Pimentel. Si Tulfo ay hindi bahagi ng blokeng minorya, ngunit sa kanyang mga pagtutol sa mga panukala ng mayorya ay mas matulis na kontrabida kaysa sa leader ng minorya na si Pimentel at ang kanyang deputy. Okay, medyo mag-skip tayo rito kasi ito rin yung aanuhin ko. Punta muna tayo dito sa article na to. Gusto kong i-emphasize tong part na to. Okay? Sabi ni Attorney Jimenez dito, who should be afraid of Rafi Tulfo? Ayon sa kanya, I think Malacanang should be. Tulfo is a member of the majority coalition but he does not follow the party line. Okay? He is like an uncontrollable ballistic missile who attacks or regardless of party affiliation whenever he has chances to hit the targets. Vice President Sara should be afraid too because Rafi can be her strongest opponent in 2028. Those who are aligned with Malacanang, like Senate President Mig Zubiri, Majority Leader Joel Villanueva, Ways and Means Committee Chair Win Gatchalian, and even House Speaker Martin Romualdez, who may be tapped by the administration as a standard bearer in 2028. Rafi Tulfo has a reserve of 20 million diehard supporters. No others could match that reserve power. All ambition, trapos should be afraid of Rafi Tulfo if he is he is the number one threat to the traditional politicians. His style is unorthodox. His following is much more than the mainstream masses. Okay? Bigyan natin ng emphasis tong 20 million diehard. Last 2022 election, BBM received more than 31 million. Okay, 31 million votes. VP Sara received 32 million votes. Leni Robredo received 15 million votes. Okay, roughly 15 million. Yung 20 million na yan, we're not even sure. Okay, ilan sa 20 million na yan, either loyalista, Leni supporter, at saka Sara Duterte supporter. Sa tatlong yan, out of 20 million. Gaano tayo ka-sure that 20 million is 100% Rafi Tulfo? Diba? That's one of the biggest question. Okay? Now, another question. Kung halimbawa ang mangyari, Sara Duterte, kasi even 2022 even 2022 election, yung supporter ni VP Sara na sinusuportahan si Leni, gustong-gusto silang pagtandemin, na pagsamahin silang dalawa. Okay? What if tumakbo ulit si Leni Robredo by 2028? And then tumakbo. We're not even sure if VP Sara will run. Pero ito yung sure tayo. Ayon kay Erwin Tulfo, hindi di umano tatakbo si Rafi Tulfo sa pagka-presidente by 2028. No? Pangahawakan natin yung sinabi ni Rafi Tulfo, ni Erwin Tulfo. Sinabi din niya ni Mon Tulfo. But then again, when it comes to Rafi Tulfo, we're not sure. We're not sure. Hindi naman siya, again, during his press con tungkol dyan sa manifesto, wala naman siyang sinabi, wala naman siyang kinonfirm. Ang sinabi lang niya, wala daw sa utak niya.
Magkaiba yung wala sa utak niya sa outright sinabi niya. Well, sabagay nung sinabi nga niya hindi siya tatakbo, tumakbo naman, naging senador, anyway. Gaano ka-sure yung 20 million na yan na iboboto si Raffy Tulfo? 'Di ba? Even if national election ang ano ng Senate at hindi naman local, iba na ang usapin guys pagdating sa executive, presidente at saka vice president. Tanong ko sa inyo, nung panahon ba, nung panahon ba ng eleksyon, nakita nyo ba si Raffy Tulfo umattend ng debate? Nakita nyo ba? I just realized na hindi. No? Kasi may sinusuportahan din akong kandidato nun for Senate. As in, kinakamping ko talaga siya. Yun, naka-attend yun ng debate. Napag-usapan ng issue ng Sabah. Pero never kong nakita si Raffy Tulfo na umattend ng debate between senatorial candidate. Bakit kaya? Kung umattend kaya si Raffy Tulfo at that time ng senatorial debate, do you really think mananalo siya? O doon pa lang babagsak na yung mga panga natin dahil alam natin na wala siyang alam? Siguro yun yung reason kung bakit hindi siya sumama. Kasi hindi niya kakayanin makipagsabayan sa magiging kalaban niya for senatorial, 'di ba? That's one. Another thing. Kung babalikan natin tong video ni Gossip Central, pag na-fast forward niya to sa February 7 article, meron akong naisip doon na hindi ako sure kung nangyayari na nga yun, no? Pero possible at pwedeng mangyari yun, di ba? O, balikan natin dito sa Gossip Central. Hindi sinasabi ng article na hindi dapat patakot ang mga small vloggers kay Raffy Tulfo kahit na kaliwat kanan na ang kasong kinahaharap nila at maaari pa nilang harapin. So ito naman yung February 2024 na artikulo. Ilang makapangyarihang pampublikong opisyal at kilalang negosyanteng Taipan at maging ang mga lider ng relihiyon ay nagkaroon ng napakasamang mga araw ng pang-aalipusta, pangle-lecture at pagpapagalit ni Senator Raffy Tulfo sa mga investigasyon ng committee sa Senado sa tuwing hindi niya gusto ang tenor ng kanilang mga sagot sa kanyang mga napaka-proactive at mapanghusgang mga tanong. Ito ay magandang politika. Ngunit ito ba ang tamang parliamentary na pag-uugali? Hindi ako nagbibintang. Nagtatanong lang. Nangunguna si Senador Tulfo sa maraming survey na isinasagawa kung sino ang pinakamalamang na kandidato sa presidente sa 2028. Ang mga nangungunang personalidad na nakakuha ng pananalasa mula kay Senator Tulfo ay kinabibilangan ng multi-billionaire na si Isidro Consonji, top honcho ng malahiganteng DMCI, ang multi-billion number 1 construction company na nagtayo ng pinakamalaking royal palace sa buong mundo, ang Royal Istanza ng Sultan Bolkiah ng Brunei Darussalam. Ilang linggo na ang nakakalipas, pinagalitan ni Senator Tulfo si Sid Consunji dahil sa di umano'y natutulog siya habang gumagawa pa siya ng mga paunang pahayag sa isang investigasyon na konektado sa isang labor case kung saan dumalo ang mga opisyal ng NLRC, Land Registration Authority at iba pang mga tanggapan ng gobyerno. Tahasan na pinagalitan ni Senator Tulfo ang mga opisyal ng Department of Energy at Energy Regulatory Board. Gayon din ang mga makapangyarihang lalaki at babae na well-connected sa di umano'y well-funded ng China na NGCP. Pinagalitan ni Tulfo ang NGCP dahil sa New Year blackout fiasco na tumama sa buong isla ng Panay at Guimaras. Siyempre, hinangaan ng alkalde ng Iloilo at mga gobernador ang mga lalawigan ng Iloilo at Guimaras, si Tulfo, sa kanyang lakas na loob na banggahin ang isang makapangyarihang higante. Ganon din ang reaksyon ng mga biktima ng NGCP at iba pang power players. Si Senator Tulfo
ay umuusbong bilang tagapagtanggol ng mga mahihirap laban sa mayaman at makapangyarihang mga tycoon at makapangyarihang mga opisyal ng publiko. Pero naaawa ako sa matalik kong kaibigan na retiradong pangulo ng NLRC na si Jerry Nograles. Isang napaka-profesional at tapat na opisyal ng karera na napagalitan na hindi niya karapat-dapat kaugnay sa umano'y hindi patas na labor practice laban sa isang kawawang cashier ng isang nangungunang department store sa Makati. Ang pobreng manggagawang ito ay nagreklamo kay Senator Tulfo laban sa hindi patas na pagtrato sa kanya mula sa management. Pagkatapos ay pinasagot si Chairman Nograles para sa mga bagay na hindi man lang siya nasabihan bago ang pagdinig. Ibinigay ko ang simpatya ko sa kanya dahil sa pagdinig ay nakita sa buong mundo sa pamamagitan ng TV at YouTube at Facebook live streaming. Masaya ako na naabot na ni Chairman Nograles ang mandatory retirement age. Pero itataya ko ang buhay ko na hindi niya ibubuto si Tulfo bilang presidente. Napakadelikadong laro ni Senator Tulfo. Kinakalaban niya ang maraming makapangyarihang mayayaman at nainis, pinahiya at natroma niya ang ilang mga opisyal at tauhan sa karera. Maaaring maganda iyon para sa gallery at papalakpakan siya ng masa dahil doon. Ngunit sa palagay mo ba ay mag-aambag ang mga bilyonaryo na ito sa kanyang pondo sa kampanya? My unsolicited advice to such a good, brilliant, and promising man. Rafi Tulfo, hinay-hinay lang bay. I am a Tulfonatic. Of course, lagi ako nagpo-post ng GCash number ko sa comment section ng RTIA. I am a Tulfonatic. Of course, naniniwala akong lahat ng sinasabi ni Idol, totoo, nagkamali man, at least nakatulong. Sinisiraan nyo lang si Idol. I am a Tulfonatic. Of course, iboboto ko si Idol Rafi Tulfo kapag tumakbo bilang Pangulo sa 2028 kasi sikat siya at laging may ayuda. Ikaw, bakit ka Tulfonatic? I-comment mo naman para maisama ko sa susunod na video. Ayun. So, balik nga tayo dun sa sa part ng ayun. Kung makikita nyo rito, sabi rito sa article ni Attorney Jimenez, Senator Tulfo is playing a dangerous game. He antagonized many powerful rich people. He irritated, shamed, and traumatized some career officials and personnel. Eto guys, mapakasama niya sa gobyerno o mga pribado, markado na si Rafi Tulfo. Okay. Kung babalikan nga natin yung sinabi ni ni Congressman Marcoleta. Yung mga nagpatulfo ba hindi naggantihan? 'Di ba? Hindi ba sila ginantihan ng mga pinatulfo? The same thing. Do you really think Rafi Tulfo will just gonna kumbaga, do you think Rafi Tulfo is untouchable? Maraming taong mas mayaman pa kay Rafi Tulfo. Maraming tao na nakakalaban ni Rafi Tulfo na mas may kapangyarihan sa kanya. But they are not very vocal. Sa tingin nyo yung mga taong ipinahiya ni Rafi Tulfo na makapangyarihan, hindi siya babalikan yan? Well, God forbid, not in a way na hindi maganda, no? Do you really think pagdating ng eleksyon, itong mga to, hindi gagawa ng paraan para hindi manalo si Rafi Tulfo? Again, pag kayo guys, nandun kayo sa, sabihin na lang natin, nandun kayo sa isang position wherein you have that magnificent view na nakikita mo how everything
operates during the election. Sa ngayon, busy ang maraming tao sa mga nangyayari between the executive level. Over time, lahat ng mga videos against kay Raffy Tulfo, okay, lahat ng ginagawa niya, may extract yun. At meron. Nakikita niyo na nga ngayon, ano? Tingnan niyo. Very recent lang. Nagkaroon ng interview si F. Elisa kay Katunying. Imagine niyo kung anong mga naglabasan pang reply. Nag-reply si Sas, nag-reply si Maharlika, nagsalita na rin si Attorney Trixie, si VP Sara, as always, no comment. Attorney Vic, hindi pinatulan, but you never know. 'Di ba? Ang dami naglabasan. May mga sagot. Kaya tama naman yung sinabi niya rito ni Attorney Jimenez Raffy Tulfo is playing a very dangerous game. We have no idea what can transpire a year before 2028 or in the middle of 2028. Magto 2 years pa lang si Raffy Tulfo ang senador, pero ang dami nang umaalma sa kanya. 'Di ba? Imagine niyo, madalas na natin pinapanood si Raffy Tulfo, and there are things that we don't know even in this article Hindi ko alam kung anong ginawa ni Raffy Tulfo kay Nograles. Yung kaibigan ng nabastos ni Raffy Tulfo sa Senado, automatic na yan. Kalaban na rin yan ni Raffy Tulfo. If Raffy Tulfo will rely sa sinasabi rito ni Attorney Jimenez na 20 million diehard supporter, which I doubt it, wala po talagang loyalista si Raffy Tulfo. Okay? Kasi if indeed meron siyang loyalista, meron din si Raffy Tulfo YouTube page Hanapin nga natin yan. Wait lang. Raffy Tulfo vlog. Ito Take note to. Take note. Sa page ni Raffy Tulfo, umaabot na siyang nearly 27 million subscriber. Okay? Dito sa vlog page ni Raffy Tulfo, meron lang siyang 745K na video. Which, noong 2021 pa niya ito na-open. No? 2021 pa lang na-open. Kung totoo na meron niyang 20 million die-hard supporter itong si Raffy Tulfo, di ba dapat nagre-reflect na to sa number of subscribers niya? Diba? Ito personal niya to. He talks about himself. Dito makikita mo yung interest ng tao sa buhay niya, sa pagkatao niya. Hindi sa kwento ng domestic concerns ng mga tao sa RTIA. 'Di ba? Dito tingnan natin yung number of views ni Idol. 31K 11 months ago. Ito yung oldest niya, hindi siya, obviously hindi siya ganun laging 31K views, 61K views 1 year ago. 117 views 1 year ago, 156 views. No? People are not that interested
Kung titingnan natin, kung i-compare natin to sa video, sige, punta natin yung video ni ano, tayo kay Ivana Alawi. Alawi. Mm. So, titingnan natin dito yung mga videos ni Ivan. Ito personal vlogger. I'm comparing personal vlogs. 1.7 million views, 4.5 million views, 21. Ito umaabot ng million views, 'di ba? Although syempre 17.7. Mahina pa 'to. Mahina pa 'tong mga views na 'to. Kasi yung makikita mo before, ang dami niya talagang views. Ilang araw pa lang umaabot na siya ng million. Oh, see? Ano ba pino-point out ko rito? What am I trying to point out here? People are not that really interested about Raffy Tulfo's personal life. Do you really think if he becomes a president, yung mga issue niya sa RTIA, bibitbitin niya sa executive level? Gaya ng ginagawa niya ngayon sa ano? Sa Senado? 'Di ba? So, asan dito yung 20 million strong? Ilan years na to? O, 'di ba? Very timely. Create yung vlog almost right after niyang ano, para magpakilala siya. I guess, 'di ba? Beyond being a broadcaster or host ng RTIA. Mm. Pinakita niya yung other side of Raffy Tulfo. Kailan ba yung filing ng COC? October first week? Second week, nilagay niya tong vlogs. Hindi pa nga updated, no? Mm. 'Di ba? So, paano masasabi ni ano, dito sa article ni Attorney Jimenez, yung 20 million diehard supporters. Alam niyo, yung kinikita o yung sahod ng isang presidente, kayang kitain niya ni Raffy Tulfo ng ilang araw lang sa programa niya. 'Di ba? I'm not 100% sure kung willing siya. Okay, willing siya na i-let go yun. Yung ilang milyon niyang kinikita para lang maging presidente. And again, dyan sa 20 million na yan, I'm very sure hindi yan solid Raffy Tulfo supporter. Marami dyan pwedeng sinusuportan si VP Sara, meron dyan sinusuportan si Leni Robredo o kung sino-sino pa man na pagtakbo. And not only that, sabi nga, gaya ng sinasabi ko, hindi natin alam kung ano rin kayang pondohan ng mga mayayaman na kinalaban ni Raffy Tulfo. Kung dati, no, pinopondohan yung vote buying. What if itong mga nakalaban ni Raffy Tulfo, this is hypothetical guys, no? Pwede rin nating isipin. We can be very creative on things, no? But I guess this is something that Raffy Tulfo needs to watch out. What if may mga mayayaman na galit sa'yo, tayo kung gawing presidente, magbayad ng tao para lang, one, bilhin ang boto nila na hindi ka iboto? Or, two, mag-hire ng mga black propagandist para lang hukayin lahat ng baho mo. Then, ilabas nila yun. Diba? Hindi natin alam kung ano kaya nilang hukayin.
Sa totoo lang ako, you never fail to surprise me. Kaya yan ng mga mayayaman. Pondohan nila ang mga tao. Baka first in history. Ikaw yung kauna-unahang kandidato na magbabayad ang mga mayayaman, wag ka lang iboto. 'Di ba? Pwede yan mangyari. Pwede yan mangyari. O binibigyan ko na sila ng idea. I don't think so. I don't think so. 'Di ba nga ang vote buying is pag binili mo yung boto ng isang tao, favorable para sa kanya. Baka ikaw ang maging first in history. Bibilin yung boto ng mga tao para lang hindi ka iboto. Dati nga meron kaming parang merong isang samahan. This is funny but yes, may ganun. ABL ang tawag nila. No? Anyone but Lenny. Iboto mo na yung iba, wag lang si Lenny. Imagine nyo, yung magkakasama doon is mga supporter ng iba't ibang kandidato like ni PBBM, ni Isko Moreno, nila Ping Lacson, sino pa ba? Basta yung ibang mga candidate minus lang si Lenny. Yung mga ayaw bumoto kay Lenny, nagsama-sama sa isang group. Hindi imposible, Raffy Tulfo, na mangyari din yun sa'yo. Na yung mga ayaw iboto ka, magsasama-sama sa isang group. Baka magkaroon ng version, anyone but Raffy Tulfo. Diba? Parang ako, I'm just playing with my imagination. Ano yung mga possibilities? Ano yung mga probable by 2028? Kung marami kang binabangga. I'm not even sure if A, B, and C category will vote for you. Maybe D, E, F. Maybe not. We're not sure. Kasi kahit dun sa Kaliserye, if I'm going to use that as a reference, hindi ka nila kilala as senator. Kilala ka lang nila as a host of RTIA. Ilang malalaking tao na bumabati ko sa'yo. Kong Marcoleta, Secretary Paras. Diba? In the coming days, dadami yan. Dadami ang mga taong makakapansin sa'yo. Ako personally, by 2025, lahat ng mga tatakbo na walang balls para i-correct ka, hindi kayo niboboto. And I am going to remind the people, bakit itong mga taong to hindi ko iboboto? Hindi ko naman sinasabing hindi ko naman ipipreach na wag niyong iboto. Pero sasabihin ko kung bakit hindi ko sila iboboto. 'Di ba? O minsan yung mga kasama mo diyan sa Senate, pinipili na lang nilang magpaka-professional. Ayaw nilang magaya sa'yo. Ayaw nilang bumaba sa level mo. Pero hindi nila alam, they are actually risking votes by doing that. Kasi pag hindi ka nila kinokorek, people will have this interpretation na tama yung sinasabi mo. No, yung mga pananalitang ginagamit mo, yung mga recent eksenang ginagawa mo, people can see you. Diyan nga sa 20 million na yan eh. You might just be lucky to get 10. Wala pang Raffy Tulfo loyalist. And I'm not even sure kung magkakaroon. So far, wala nga Cory Aquino loyalist eh. Kung meron man, they're not even enough. Their numbers are not enough. Gaya ng meron ang mga Duterte, gaya ng meron ang mga Marcos.
Yung reputation na gano'n na nakatatak na dun sa dalawang yun eh. Sa mga Marcos at saka sa mga Duterte. I don't think that you can actually, be like these two, Marcos or Duterte. And take note, no? Ito pwede mo ring isipin lang to. Pag kinalkal nila yung baho mo dahil nga sa mga taong galit sa'yo, baka pati baho ng taong malalapit sa'yo ikalkalin din nila. We don't know. Dito pa naman sa politics, no? Sa politics natin, character assassination yung number 1 na inuuna. Hindi man lang sinasabi, ano ba yung naging achievements nitong kandidato na to? Ano mga batas ang halimbawa, kongresista man yan, no? Whether you're from the Senate or House of Representative. They don't really talk about ano ba yung mga naging batas na enact dahil sa'yo. No. Priority nila, ano muna yung baho mo. Yun yung kakalkalin nila. You should know that. Well, actually, hindi. Kasi, nung tumakbo ka ng 2022, tahimik ka lang eh. Gaya nga ng sinabi ko, I don't even remember you attending mga debate ng senatorial candidate. Kung halimbawa man, hindi pa rin ako naniniwala kay Erwin Tulfo na hindi ka tatakbong presidente. But anyway, gaya nga ng sinabi ni Kato Nying, you're always free, no, to do kahit pa yung pagtakbo mo for presidential candidate by 2028. Na halimbawa ganito mangyari. Naging presidential candidate ka nga by 2028. Can you actually skip presidential debate? Si Bongbong Marcos nga at that time, no, si PBBM. Kaliwat kanan na pagbabatikos ang inaabot niya pag hindi niya inaatenan. And ganoon siya ka-smart kasi na-traumatize na siya sa mga previous niyang inatenan dahil wala nang ginawa sa kanya kundi atakihin siya about sa martial law. Atakihin siya about sa mga ill-gotten wealth niya. Sa tingin mo ba yung mga issue pampersonal mo hindi makakaladkad yan? Hindi pa nila naririnig yung mga kaliwat kanan na pagkakaso mo sa mga tao. Pag ang mga tao narinig yan, and they interpret that, no, na meron kang ugaling diktador, that would be another nail in your coffin. Diba? Kaya nga tayo nag-EDSA revolution, diba? Ayaw nila sa mga diktador. And as we speak, some people see you like that. Diba? So again, I doubt your 20 million solid supporter, diehard supporters. In your blog page, it doesn't translate. Even the number of views that you have sa mga videos mo sa RTIA, hindi naman ganun karami. If you really have 20 million diehard supporters, dapat nakikita namin yan. And again, by the time na pumasok ang election period for national, yung 20 million mo, hindi na yan ganyang karami. Tapos pag pinasukan pa ng mga taong nabalahura mo sa mga Senate hearings mo, Senate inquiries mo, hindi mas lalong kukunti yan. Not unless you're willing, no, to fight back yung mga ganitong klaseng propaganda against you. Or mga potential gawin ng mga kalaban mo. Hindi sa politics, ha. Ito nga yung nakakatawa. Hindi magkakaroon ng interest ang mga magiging kalaban mo sa politics na gumawa ng any acts para hindi ka manalo. Sa nakikita ko ngayon, ang gagawa niyan is yung mga taong
nasira ang dignidad during sa mga Senate hearings ninyo dyan. Hindi maliliit na tao ang binangga mo. Yung issue nga nyo ni, di ba? What do you call that? Ni Cynthia Villar. Ikaw na rin mismo, you don't want to talk about it. Bakit kaya? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin yung thoughts nyo. Do you really think by 2028, meron 20 million at the minimum diehard supporter si Raffy Tulfo? As we can see naman, yung kanyang YouTube page no, sa RTIA, growing naman. But the views, it's not talking to us. Diba? Mag-agree din ba kayo sa sinabi ko na by 2028, hindi guaranteed ang 20 million solid vote para kay Raffy Tulfo? Diba? Tsaka ako, no, gaya ng ginawa ni Raffy Tulfo ng kanyang senatorial run. Sa pagkakaalam ko naman, hindi kasi natin nakita yung sosa niya eh. Hindi natin alam kung nagkaroon siya ng mga contributors, may mga nag-ano sa kanya. We don't know. So, ay na rin sa kanya, ayaw niyang tumanggap if I remember it correctly, no, ayaw niyang tumanggap ng kahit anong donasyon. He can take care of himself. Kasi parang lumalabas, Raffy Tulfo, ayaw niya magkaroon ng utang na loob sa mga tao. 'Di ba? Ayaw niyang gumawa ng isang act only because he's doing favor for another person. 'Di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at sinabi ko na yun. Have a Monday na guys. Enjoy your Monday guys. Bye.